Binabalak mo bang pumunta sa Aurora at wala ka pang ideya sa mga pupuntahan mo? Panoorin mo tong video na to. Tara, samahan mo ako. Ililibot kita. Welcome to Nueva Ecija. Ito nga pala yung lugar na kung saan maraming mga riders na nag-i-stop over para magpicture. At ilang minuto nga rin lang pagkagaling mo sa Arco ng Nueva Ecija ay mararating mo na ang Arco ng Gapan City. At kasunod nga rin lang nito ay mararating mo na ang bayan ng Cabanatuan. At dito nga sa bayan ng Cabanatuan, ito ang inyong madadaanan. I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. Siyempre, hindi mo pwedeng palagpasin ang magandang tanawin dito sa Nueva Ecija. Beautiful, so Habang binabaybay namin ng Nueva Ecija, naisipan nga namin na mag-side trip muna papuntang Pantabangan Dam at Baler. I want you and your beautiful. Welcome to Pantabangan! At ito na nga mga kagala, narating na natin ang Pantabangan Dam. At mga kagala, pagpasok nyo nga dito sa Pantabangan Dam, ay bubungad na agad sa inyo ang isang napakasarap na simoy ng hangin at napakagagandang mga tanawin at ang magandang kalsada dito. At syempre, ang kanilang binabalik-balikan na Pantabangan iconic signage at ang Pantabangan Dam view deck. Dito sa view deck, ito yung mga makikita nyo kung gaano kaganda yung tanawin mula dito sa view deck. At ready na ulit tayo para umalis para pumunta sa ating next destination, ang Baler. At mula nga dito sa Pantabangan Dam ay almost 2 hours din tayong babiyahe papuntang Baler. Ang Pantabangan Baler Road ay nagtataglay rin ng magagandang tanawin. Welcome to Baler. Of course, hindi mawawala ang pagpipicture sa iconic signage ng Baler. Mga kagala, pagkatapos nga namin magpicture sa iconic signage ng Baler, syempre ayaw naman namin palagpasin ng mga beach dito sa Baler, kaya tara, punta tayo sa Digwisit Beach. So mga kagala, nandito na tayo sa Digwisit Beach. Pagpasok nyo nga kagad sa Digwisit Beach, mula sa entrance ay bubungad na sa inyo ang mga nagagandahang mga rock formation dito sa Digwisit Beach. Mga kagala, sobrang sarap maligo rito. Ang lamig ng tubig, kahit nga tirik ang araw, hindi mo mararamdaman na mainit yung tubig. Sobrang lamig na talaga. At mula nga dito sa Digwisit Beach ay matatanaw mo na ang lighthouse ng Baler. Kaya nga pagtapos namin maligo dito sa Digwisit Beach ay agad naming pinuntahan ang lighthouse para akyatin. At yan nga mga kagala, nandito na tayo sa paanan ng lighthouse. Kung makikita nyo mula rito sa paanan, yan ang aakyatin natin papunta dun sa may lighthouse. Tara, simulan na natin. At mula nga rito sa paanan ng lighthouse ay aakyatin natin ito ng halos 20 to 25 minutes para makarating sa tuktok ng lighthouse. At habang papalapit tayo ng papalapit, ay mas lalo tayong hinihingal. At mga kagala, nakakalungkot nga lang dahil bawal nang akyatin ng lighthouse na ito. Dahil nga sa sira-sira na ito, dulot ng mga bagyong nagdaan. Dahil matigas ang ulo natin, ay ating inakyat ito. Gago! Para makita natin ang view mula sa itaas ng lighthouse. At pagkatapos nga natin aakyatin ang lighthouse sa Baler, ay agad tayong nag-gear up para puntahan na ang Dingalan, Aurora. At mula nga sa lighthouse ng Baler, halos 3 oras at kalahati rin natin babaybayin ng daan patungong Dingalan, Aurora. At bago kayo dumating ng Dingalan, Aurora, ay dadaanan nyo muna ang Bato Ferry River, na isa sa mga binabalik-balikan dahil sa sobrang lamig na tubig nito at napakagandang tanawin nito. At pwede kayo mag-stay overnight dito para mas ma-enjoy nyo yung river. At ang susunod nyo nga na madadaanan ay ang Gabaldon Welcome Arc na binabalik-balikan dahil sa napakagandang signage nito at napakagandang view nito. At ayun nga mga kagala, pagkatapos natin magpicture-picture at madaanan ng Gabaldon, ay agad na tayong pupunta sa Dingalan, Aurora. Unahin nga muna natin ang iconic signage ng Dingalan, Aurora. Siyempre, hindi pwedeng walang picture ang ating motor na si Maxi. At after nga natin magpicture sa Dingalan Aurora signage, ay didiretso na tayo sa grotto sa Dingalan Aurora.
So yun nga mga kagala, after mo malagpasan ng Dingalan iconic signage ay makikita mo na ang mga naggagandahang view o ang tinatawag na mountain scenery. At sa part nga na ito ay malapit na tayo sa grotto at iba yung pag-iingat lamang mga kagala dahil sobrang matarik ang daan na to. At madadaanan mo dito ang mini view deck, ang Rivera's Punto de Vista. Pwede ka nga mag-stop over dito ng panandalian para makapag-picture at mag-video. At konting akit nga lang din ay nandito ka na sa grotto. At after nga nito mga kagala ay bababa na tayo para pumunta sa Mountain View Deck o yung tinatawag nilang Pacific View Deck, Batanes of the East. At syempre mga kagala, bago ka nga makarating sa Pacific View Deck ay kailangan mo muna pumunta sa Dingalan Port at sumakay ng bangka. At bago ka nga makarating sa Pacific View Deck ay uubos ka muna ng 30 to 45 minutes kasama ng pag-akyat dito. So mga kagala, umpisahan na natin ang pag-akyat. So yun nga mga kagala, konting payo lang na pagpupunta kayo sa Dingalan Aurora, kailangan maganda yung panahon. Dahil kapag maulan o tag-ulan ay masyadong risky ito para sa mga umaakyat dito at minsan or kadalasan ay hindi pwedeng akyatin itong Pacific View Deck. So ayun nga mga kagala, pag-akyat nyo rito sa Pacific View Deck, ito ang inyong makikita. Napaka worth it, lahat ng pagod, yung biyahe, yung pag-akyat dito. So pag-akyat mo, ito naman yung makikita mo, magagandang tanawin, napakasarap na simoy ng hangin, sobrang nakaka-relax pa. So mga kagala, ito yung video natin na Dingalan Aurora with side trip na Baler at Pantabangan. So kung gusto nyo malaman kung ilang araw kami nag-stay, ilang araw namin biniyahe ito at magkano nagastos namin sa lahat-lahat ng expenses, may separate po tayong video para doon. So mga kagala, paalala ko lang po, ride safe and peace out.